Traffic update po muna tayo. Ang inyo po nakikita sa inyong mga TV screens ay ang live traffic situation sa may bahagi ng Delta at Quezon Avenue. Yung sa kanang bahagi po ng inyong mga telebisyon, yan po yung patungo sa may bahagi ng Roosevelt, Araneta, Santo Domingo, tuloy-tuloy hanggang Espanya Boulevard. Itong sa kaliwang bahagi naman ay ang mga patungo sa West Avenue, EDSA, Commonwealth, maging sa Quezon City Circle. Medyo basa pa, no? Itong kalsada dahil sa biglaang buhos ng napakalakas na ulan kanina. So sa ngayon ay magaan pa naman ang daloy ng traffic sa parehong linya. Himala para sa Biyernes. May 2 Biyernes, derechahan tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Sa kalsada, sa komento at sa pulso ng bayan, kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations nationwide. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako po si Jeffrey Hernaez at ito ang Arangkada Balita. Rider na sumemplang patay matapos magulungan ng minibus. Pagnanakaw ng babae na nagpanggap na customer sa pool sa video. Ang tinangay, 2 piling ng saging. Operasyon ng bus line na sangkot sa malagim na karambola sa SCTEX sinuspinde. LTFRB nangakong tutulungan ang pamilya ng mga nasawi. Pangulong Bongbong Marcos paimbestigahan ang inirereklamong palpak na serbisyo raw ng Prime Water. At fashion icons na sina Heart Evangelista at Bretman Rock together as cover ng beauty magazine. We truly are the most beautiful people in the world. Trahedyang sinapit ng isang rider na bumabiyahe sana papunta sa outing sa Cavite. Sumemplang ang rider at nagulungan ng kasabayang minibus. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Maaaninag sa kuhang ito ng CCTV na sumemplang ang isang motorsiklo sa Antero Soriano Highway, Barangay Poblacion 4, Tanza, Cavite kagabi. Mapapansing huminto rin ng minibus na kasabayan ng motor. Nagulungan na pala nito ang rider ng motorsiklo. Dinala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Kwento ng backride ng motorsiklo at kaibigan ng biktima, papunta sana sila sa Ternate para mag-swimming. Nadaanan nila ang mabuhanging parte ng kalsada, kaya sumemplang. Ayon sa tsuper ng minibus, pag-garahe na sana siya nang mangyari ang aksidente. Aminado siyang hindi napansin ng nasagasaang rider. Nakipag-areglo na sa pamilya ng biktima ang kumpanyang may-ari ng minibus. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Pati ba naman saging hindi pinalampas ng magnanakaw sa La Trinidad, Benguet? Ang buong eksena sa pool sa CCTV. May report si Cherubim Ganaden. Sa unang tingin, aakalain mong customer lang ang babaeng yan na sumulpot sa isang tindahan sa La Trinidad, Benguet. Pagpasok sa loob, tila naghahanap siya ng bibilhin. Dinampot niya ang isang piling ng saging at nilagay sa ibabaw ng basurahan. Nang masigurong walang nakakakita sa kanya, dahan-dahan niyang ipinasok ang saging sa loob ng dalang eco bag. Para hindi maghinala ang tindera, bumili pa ng chicha ang kawatan. At nang masigurong abala ang bantay, pinitas ng magnanakaw ang isa pang piling ng saging. Ayon sa tindera, aabot sa 300 pesos ang halaga ng mga ninakaw na prutas. Kung ano-ano pa raw ang hinahanap na paninda ng salarin para lang ma-distract ang tindera. Ilang beses na silang nanakawan pero hindi niya inakala na pati saging ay nanakawin din. Sa Sariaya, Quezon naman, makikita ang isang babaeng may dalang dilaw na eco bag sa tindahan na yan. Maya-maya, nilapitan siya ng isang lalaki at inabot ang dala nitong eco bag. Pasimpleng lumapit ang lalaki sa pwesto ng tindera. Nang makakuha ng tiyempo, agad niyang kinuha ang bag ng tindera. Magkasunod na umalis ng tindahan ang dalawa. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaki na tila nag-iikot-ikot sa tindahan bago ang pagnanakaw. Ayon sa tindera, laman ng bag ang mahigit 35,000 pesos, mga ID at ATM card.
Pinaghanap na ng mga pulis ang dalawang kawatan. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki nang tambangan ng riding in tandem. Ang biktima kumpirmadong gumagamit ng droga pero hindi raw nagtutulak. Narito ang umaarangkadang report ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Patay ang isang lalaki sa Labangon, Cebu matapos tambangan ng riding in tandem kagabi. Kinilala ang biktimang si Ariel Sakamay, 36 na taong gulang at isang pintor. Sa inisyal na investigasyon, pabiyahe na sana ang biktima para sumideline bilang e-bike driver dahil medyo mahina ang kita sa pagpipinta. Nang dumating ang dalawang lalaking lulan ng motorsiklo at bigla siyang pinagbabaril. Hindi na umabot ng buhay ang biktima sa ospital. Nakuha naman sa crime scene ang 5 basyo ng kalibre 45 na baril. Sa isang interview, inamin ng live-in partner ng biktima na gumagamit ito ng droga pero hindi nagbibenta. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. 16 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente na kinasasangkutan ng mga bus sa Davao Oriental at Davao Occidental. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Natumba sa gilid ng National Road sa Barangay Poblacion sa Malita, Davao Occidental ang isang bus kahapon. 12 pasahero ang nasugatan sa insidente. Batay sa investigasyon ng PNP, sinabi ng driver na bigla na lang umanong pumutok ang brake ng kanyang minamanehong bus kaya naaksidente ito sa pakurbang bahagi ng kalsada. Agad namang iniligtas papalabas ng bus ang mga pasahero, lalo na ang mga nagtamo ng injuries. Nasa kustodiya na ng Malita Municipal Police Station ang driver ng bus. Tiniyak naman ng kumpanya na tutulungan ang mga sugatang pasahero. Samantala, 4 naman ang sugatan ng magbanggaan ang 2 bus sa Barangay Badas sa Mati City, Davao Oriental kaninang umaga. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagkasalubong ang 2 bus. Inaalam pa ng mga otoridad kung aling bus ang nag-counterflow na naging sanhi ng aksidente. Isinugod na sa ospital ang mga sugatang pasahero na nagtamo ng minor injuries. Hernal Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Kahapon lang patok ang pilot rollout ng 20 pesos per kilo rice program sa Cebu. Pero agad din itong sinuspende batay sa COMELEC order. Live sa Cebu, naroroon si Clark Pasuit para sa pinakahuling update. Clark, kamusta na dyan? Yes, Chef. Dinagsana ang mga kadiwa centers dito sa Cebu kahapon sa unang araw ng paglunsad ng 20 pesos per kilo na bigas dito sa Cebu. Umabot sa mahigit 500 sako ng bigas ang nabenta pero agad naman itong sinalubong ng anunsyo ng temporaryong pagtigil. Umabot sa mahigit 500 sako ang nabenta kung saan limitado sa tig 10 kilo ang maaaring bilhin ng bawat customer. Pero ayon sa DA, sa kabila ng maayos na pagpapatupad, pansamantalang ititigil muna ang bentahan simula ngayong araw hanggang Mayo 12 batay sa COMELEC Ayuda Ban. Nilinaw naman ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na ang Sugbo Merkadong Barato o SMB, ang kanilang local version ng 20 pesos per kilo rice program ay may exemption mula sa COMELEC kaya tuloy ang benta sa mahigit 29 na bayan sa Cebu. Ang SMD ang magpapatuloy sa pagbibigay ng murang bigas para sa mga Cebuano sa kabila ng election period. Jeff, patuloy ang bentahan dito ng 20 pesos per kilo na bigas sa ilalim ng SMB pero suspendido muna ang rollout ng Department of Agriculture. Ang mga mamimili umaasa naman na sana magpatuloy ang programa ito ng gobyerno kahit tapos na ang eleksyon. Big sa'yo, Jeff. Maraming salamat, Clark Pasuit, umaarangkada mula sa Cebu. Isinusulong na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa Prime Water, ang kumpanyang pag-aari ng pamilya Villar dahil sa sunod-sunod na reklamo ng mahinang serbisyo ng tubig. Narito ang ulat ni Angela Babad. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang Local Water Utilities Administration na magsagawa ng malalim na investigasyon sa Prime Water Infrastructure Corporation. Matapos sa mga reklamo ng palpak na serbisyo ng tubig sa mga lalawigan, kabilang ang Bulacan, Zambales at Ilocos Norte. Ayon kay Press Undersecretary Claire Castro, malinaw ang paninindigan ng Pangulo. Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon.
ni Pangulong Marcos Jr. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Ang Prime Water ay pinamumunuan ng mga anak ni dating Senadora Cynthia Villar, kabilang si Camille Villar na nananatiling bahagi ng Marcos-backed Alyansa Slate. Bukod sa LWUA, maaaring magsagawa rin ng review ang Office of the Government Corporate Council sa legalidad ng ilang kontrata. Sa San Jose del Monte, Bulacan, isa sa mga pinakaapektadong lungsod, ilang taon na raw nagdurusa ang mga residente sa mahal pero mahinang serbisyo. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Sa Kamara, maghahain ng resolusyon si Congressman J. Kong Hu ng Zambales para sa isang full-blown congressional inquiry sa issue ng Prime Water sa pagbalik ng sesyon. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Umapela ang ride-hailing app na Move It laban sa utos ng LTFRB na bawasan ang kanilang motorcycle units ng halos 8,000 at itigil ang operasyon sa Cebu at Cagayan de Oro. Ayon sa Move It, libo-libong riders ang mawawala ng kabuhayan kung matutuloy ang implementasyon. Giit ni Move It General Manager Wayne Jacinto, hindi ito tamang panahon para tanggalan ng trabaho ang mga rider, lalo na't kulang na ang pampublikong transportasyon. Ayon sa LTFRB, hindi pa pinal ang kanilang kautusan. Naghihintay pa sila ng motion for reconsideration mula sa Move It operator na Grab. Nangangamba rin ang ilang grupo ng motorcycle riders na maaapektuhan ang kanilang kabuhayan kung tuluyang matutuloy ang pagbabawas ng units. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa Solid North Bus. Ito ay matapos iutos si Transportation Secretary Vince Dizon ang pagsuspindi sa operasyon ng Solid North Bus kasunod ng malagim na karambola ng sasakyan sa Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Ayon sa Police Regional Office 3, 10 ang namatay habang nasa 37 ang nasugatan sa aksidente. Mabilis ang takbo ng bus nang sumalpok ito sa isang SUV na sumalpok naman sa 3 pang sasakyan sa northbound ng SCTEX Toll Plaza. Ayon sa pulisya, umamin ang driver ng bus na nakaidlip siya habang bumabiyahe kaya nangyari ang aksidente. Inanunsyo ng LTFRB na magbibigay sila ng 40,000 pesos na tulong pinansyal para sa pamilya ng bawat nasawing pasahero. Sa dami ng aksidente sa kalsada, hindi lang driver o traffic enforcer ang may ambag sa kaligtasan. Kasama rito ang bawat pasahero. Ano ang simple mong panawagan para mas laging ligtas ang kalsada, lalo na para sa mas ordinaryong pasahero tulad mo? Pakinggan natin ang masasabi ng masa. Check mo yung gulong mo, yung preno mo, number 1. Tapos pag nasa highway ka na, harap likod, left and right, lagi kang aware 100%. Maging responsible po and maging aware po sa kalsada para po makapag-come up po tayo ng decision kung paano po maging safe. Magbigay po sila ng mga distansya, safe distancing, mabigyan po sila ng ilang segundo para po maiwasan yung mga posibleng hazard sa harap nila. Magkaroon po tayo ng disiplina sa pagdadrive, huwag baunin yung init ng ulo para makaiwas po tayo sa mga sakuna at saka away sa kalye. Okay, yung road courtesy lang ang kailangan natin at saka yung BN defensive driver. Dapat po ingat talaga sa kalsada. At saka iwasan po natin yung pagiging kaskasero sa kalsada kahit saan po tayo. Sa gitna ng mga desisyong may epekto sa kabuhayan ng libo-libong rider at ang malungkot na trahedya sa SCTEX, muling nasusubok ang mga patakaran ng transport regulators. Makakasama natin ngayon sa linya ng telepono si LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton para linawin ang mga isyong ito mula sa kanselasyon ng units ng Move It hanggang sa pananagutan sa mga aksidente sa kalsada. Magandang hapon na Attorney Inton. Magandang hapon po sa inyo, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Sir, ano po ang dahilan sa likod ng kautusan ng LTFRB na bawasan ang units ng Move It at itigil ang operasyon nito sa Cebu at CDO? Okay. Una,
linawin lamang po natin na yung pong decision na yun did not come from LTFRB. It came from the technical working group of the motorcycle taxi. Ang LTFRB po ay isa po doon nakasapi doon sa motorcycle taxi group na TWG. Kasama po dyan ang DOTR, Transport Cooperative, and LTO. So it's a collective decision. So yung pong tungkol sa Move It, yun po ang nag-decide, yung technical working group. Ang chairman, yun nga lang, ang chairman po nga nun ay yung chairman po ng LTFRB. Alright. Attorney, paano po iyan? Libo-libong riders po ng Move It. Itong mawawalan po ng trabaho, siyempre mawawalan ng kita. Ano po ang ating plano dito? Okay. Una, yung pong desisyon, I could just discuss kung ano po yun nandun sa desisyon. No? Yung desisyon, kaya wala pong suspension ng operation sa Metro Manila. Ang sinasabi ng desisyon ng TWG ay i-right size yung allocation ng Move It from 14,000 plus to 6,863, which is the original allocation since 2020. Noon tatlo po ang na-accredit na kasama sa pilot test. Joyride, Angkas, and Move It. So, meron po nagreklamo na nag-over daw ang Move It at nag-balloon nga sa 14,000. So, yun po ang kinatigan naman ng technical working group at nag-decide na, okay, Move It, balik kayo dun sa original na allocation ng 6,800 plus. So, yun po. Ngayon, yun naman po sa Cebu at sa Cagayan de Oro, pinatitigil po yon dahil ang according to the technical working group decision, wala pong authority for Move It to operate there. So yun po yung decision. Ngayon, ito ba ay mapapatupad kaagad? According to, ngayon lang yata, no? According to the Department Secretary, the DOTR Secretary, Vince Dizon, the filing of the motion for reconsideration by Move It will forestall implementation. Ibig sabihin, kailangan munang desisyonan ng TWG yung motion for recon. So meron bang mababawas? Sa ngayon po ay wala dahil nga po there was a timely filing of a motion for reconsideration which according to the Secretary is enough reason para hindi mo na-implement yung decision ng TWG. Ayan. So, inaantay po natin yung motion for reconsideration. Yes. So, status quo Alam ko po na i-file na yun Opo. because according to some media reports, it was already filed. And yun nga po yung sinight ni Secretary. Desisyon na lang. So, status quo muna. Opo. Opo, Dito naman, status ko muna, kaya wala pong mababawas in the meantime dun sa bilang na yon. okay. Dito naman po tayo sa malagim na nangyari dyan sa SC Tex, ano? Na mismong pati ako hanggang ngayon hindi ako makatulog sa ganitong mga balita, no? Ano po ang initial findings ng LTFRB kaugnay ng aksidente dyan po sa SC Tex na ikinasawi ng mga pasahero? Yung pong nangyari kahapon, nakarating po kaagad sa LTFRB, kaya kumilos kaagad po ang LTFRB, nagpunta po yung regional director there to investigate. We made several calls, nagkaroon ng pulong, and then LTFRB alinsunod sa direktiba ng Secretary of the OTR na if i-suspend preventively yung mga units ng Solid North. No, ito pong yung bus na involved po kasi is a Solid North bus. So
kanina po, naglalabas po ng show cause order at ng preventive suspension ng LTFRB na grinag-ground yung 15 units ng may biyaheng Lingayen to Cubao, which includes the bus na na-involved dun sa road crash. Ngayon, kanina, nagkaroon po ng pagpupulong ang secretary at ang mga bus operators together with LTFRB, and there are calls from media na sinasabi na no, it should be a fleet suspension. No, not only the 15. So hindi po natin yun, siguro we have to wait for an official announcement tungkol doon. But right now, what we have, what LTFRB officially came out with is 15 units dun po, including the bus na involved, are preventively suspended for not more than 30 days. Ngayon, during that time, magkakaroon po ng hearing kung kinakailangan bang i-revoke na yung prangkisa, i-lift yung suspension, or i-extend yung suspension. So we will know that pagkatapos po ng hearing ng LTFRB board. At attorney, very curious lamang ako, no? Kasi sinabi ng driver nung una, umamin po ito na siya daw ay nakatulog. Pero sumailalim na daw po ba ito sa drug test at nakainom daw po ba ito? Meron na po ba tayong ganyang isinagawa nga pagsusuri po doon sa driver? Ganito po. Ang nagsusuri po nga niyan ay ang LTO, pero ang this is unofficial, no? Wala pang official finding yan, but it seems na talagang inantok lang at nakatulog, no? He is not under the influence of liquor, and magkakaroon yata siya ng drug test. No? So yun po, mahintay po natin yun. Pero whatever it is, no, whether sa LTFRB kasi ang tinitingnan po namin yung operator kung ginawa ba ng Yun, naku, parang naputol siya. Sayang, naputol siya, no? Pero yun nga, ang balita kasi nakatulog nga itong driver. Mga ganitong mga dahilan kasi paulit-ulit na, no, Jeff? Bakit, kailan kaya na tayo matututo na at talagang may gawin na alamin yung punot dulo ng mga ganitong paulit-ulit na po na nangyayari, nakatulog, nakaidlip. Di ba dapat chine-check yan or make sure na nakatulog yung mga driver mo? O may reliever? Oo. Dapat daw hindi lumalagpas ng 12 oras ang kanilang duty. Yung iba, dire-diretso, partner. Yes, at saka yung mga nawala ng preno, palagi na lang ganun eh. So parang palagi na lang i-check. Kahit na anong tawag mo siya, ginawa doon siya, pinasuspend. Kahit isuspend mo yan ng 1 milyong beses, di ba? Kung hindi pa rin, yung pa rin yun. Kahit mag-suspend po kayo ng suspend, pero hindi naman na-address yung root cause ng problem, parang wala naman pong mangyayari. Yun. Nakatakdang ilunsad ng Department of Information and Communications Technology ang libreng internet program sa MRT at LRT stations at loob ng mga tren nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, alinsunod ito sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madali at komportable ang pagbabiyahe ng mga Pilipino. Sabi ni Castro na bukod sa libreng Wi-Fi, pinag-uusapan na rin ang pagpapatupad ng cashless transactions at paggamit ng AI security technology sa mga train station. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Malapit nang makasakay ang mga commuter sa tren na puno ng good vibes. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing madali at komportable ang pag-commute ng mga Pilipino, maaasahan na ang mga istasyon at tren sa Metro Manila ay magkakaroon ng mabilis at libreng internet.
Nagkasundo ang Department of Information and Communications Technology o DICT at Google Philippines na magtulungan para labanan ang laganap na fake news at online disinformation. Ayon kay DICT Secretary Henry Roel Aguda, layunin ng partnership na i-enhance ang content moderation, detection ng AI-generated content at pagpapalakas ng digital literacy sa buong bansa. Kabilang sa mga hakbang ang paglunsad ng Rapid Response Channel para mabilis na matawag ang pansin sa mga ilegal at mapanirang nilalaman online. Pinasimulan din ng DG Bayanihan 2.0, isang grassroots digital literacy program para sa mga komunidad sa Visayas at Mindanao. Tiniyak din ng Google na mas papaigtingin pa ang pag-enforce ng YouTube Community Guidelines bilang bahagi ng pagsupil sa fake news at online abuse. Inaasahang may bahagyang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. 25 hanggang 70 centavos kada litro ang inaasahang bawas sa presyo ng gasolina. 30 hanggang 80 centavos kada litro naman sa diesel at 50 hanggang 70 centavos kada litro naman sa kerosene. Dahil ito sa pagtaas ng inventaryo sa produktong petrolyo at pabago-bagong pulisiya ng Amerika sa taripa sa mga produktong galing sa ibang bansa. Sa aming pagbabalik, malaking saltwater crocodile na ispatan dyan sa Palawan. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Isang Makati-based marketing firm ang ipinatawag ng Senado dahil sa umunoy paglalatag ng China-funded troll network na posibleng makialam sa midterm elections. Narito ang ulat ni Kat Kahukom. Pinapatawag ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones ang kumpanyang Infinitus Marketing Solutions para dumalo sa pagdinig sa May 5. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, may service agreement umano ang nasabing kumpanya at ang Chinese Embassy para mag-deploy ng mga troll o keyboard warriors na poprotekta sa imahe ng China sa West Philippine Sea at magtaguyod ng mga kandidatong pro-Beijing. Batay sa SEC records, kabilang sa mga incorporator ng Infinitus ang dalawang Chinese national na sina Min Lee at Pin Lee kasama ang mga Pilipinong sina Micah Basco, Ruby Gestiada at Christine Bergantinos Lee. Ang kumpanya ay rehistradong consultancy firm na nag-aalok ng integrated marketing at PR services, ngunit hindi umano sangkot sa mass media ayon sa kanilang articles of incorporation. Giit ni Tolentino, ito ay bahagi ng information warfare ng China para impluwensyahan ang halalan at maaaring mauwi sa rekomendasyon ng mas mabigat na parusa kabilang na ang non-bailable offenses. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Sa bagong survey ng Pulse Asia, malinaw ang lamang ng mga kandidato ng Lakas, CMD at Ako Bicol sa lalawigan ng Albay. Mula gobernador hanggang mayor, tila solid ang suporta ng mga Albayano. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Sa isinagawang Pulse Asia survey mula April 1 hanggang April 10, nanguna sa pagkagobernador si Albay Representative Joey Salceda na nakakuha ng 47% voter preference. 17 puntos ang lamang sa karibal na si Noel Rosal ng PDP Laban. Sa pagka-vice-gobernador, ang pambato ng Lakas CMD na si Diday Ko ang nangunguna rin, may 36% habang 20% lamang si June Alegre at mas mababa pa kina Te Arandea at Hil Goyena. Dikit naman ang labanan sa unang distrito kung saan nakuha ni Ako Bicol Representative Jill Bongalon ang 38%. Habang ang katunggalingang si Crisel Lagman ng Liberal Party ay may 36%. Sa ikalawang distrito naman, malaki ang lamang ni Kito Ko na may 46% kumpara sa 25% ni Kaloy Loria ng PDP Laban. Habang sa ikatlong distrito naman, mas malaki pa ang agwat. Si Pulangi Mayor Adrian Salceda ay may 54%. Laban sa 30% ni incumbent Representative Fernando Cabredo ng NUP. At sa Legazpi City, nangunguna si Kap Hisman Ismail ng Lakas CMD na may 43%. Sinundan ni Carmen Rosal ng PDP Laban na may 33%.
Ryan Parabolis, umaarangkada sa pagbabalita. Sinamahan ni megastar Sharon Cuneta ang kanyang asawang si former Senator Kiko Pangilinan sa makasaysayang sortie sa Cap Daraparan ngayong Biyernes. Inaasang tatanggap si Pangilinan ng formal na endorsement mula sa United Bangsamoro Justice Party, ang opisyal na partido politikal ng Moro Islamic Liberation Front. Ang suportang ito mula sa UBJP ay nakikita ng marami bilang patunay na lumalawak ang tiwala sa plataporma ni Pangilinan para sa kapayapaan at kaunlarang hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Susunod ang Department of Labor and Employment sa 10-day ayuda ban na ipinatutupad ng COMELEC bilang bahagi ng election rules para sa midterm elections. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, pansamantalang hindi mamimigay ng tulong ang mga programang TUPAD, 4Ps, AIX at AKAP simula Mayo 12 hanggang Mayo May 12. May 2 hanggang May 12. Bahagi ang mga ito ng mahigit 2.5 bilyong pondo ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program para sa mga nangangailangan. Tiniyak naman ng DOLE na magpapatuloy pa rin ang social services para sa mga apektado ng kalamidad, kagaya ng pagputok ng bulkan sa kabila ng suspensyon. Eto na ang mga latest showbiz balita ngayong Biyernes. Hatid ni DJ Mama Mia. Thank you, Nina! Pinabilib ng aktres si Maris Racal ang crowd sa prestihiyosong Udine Far East Film Festival na ginanap sa Turin, Italy. Si Maris kasi, nag-speech in fluent Italian. Siamo onorate di mostrarvi il nostro film, Sunshine. At matapos ngang ipalabas ang pelikula niyang Sunshine, naiyak si Maris nang palakpakan ito ng mga manonood. Nitong Pebrero, nanalo ng Crystal Bear Award for Best Film ang Sunshine sa 75th Berlin International Film Festival. Ang Sunshine ay tungkol sa isang batang gymnast na nabuntis sa kalagitnaan ng kanyang training para sa national team tryouts. Marami pa kaming chika na ihatid, kaya tutok lang mga kaarangkada ha. Balik muna sa inyo, Nina and Jeff. Uy, congratulations kay Maris Racal. Sa galing International. Italian, fluent Marunong ba siya siya. talaga? Oo, diba? Galing. She studied it para mag-greet yung mga tao dyan sa tour in Italy. So, nakaka-proud rin naman dahil maganda nga daw itong pelikula. Sana mapanood ko na rin. Ako din. Nakaabangan po natin abangan yan. natin. Sa aming pagbabalik, abito na posibleng isuot ng susunod na Santo Papa, inihahanda na. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang show of force ng mahigit 100 kongresista para suportahan ang senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos. Sa pulong sa Malacanang, hinikayat ni Romualdez ang mga mambabatas na magkaisa at kumilos para tiyaking panalo ang buong tiket. Kabilang sa mga kandidato sina Benhur Abalos, Manny Pacquiao, Pia Cayetano, Tito Soto at Camille Villar. Git ng speaker, ang mga ito'y hindi lang kilala kundi tunay na kaalyado sa reforma ng administrasyon. Kapag kampanyahan na, hindi na bago ang siraan. Pero para sa mga botante, okay lang ba yon? O red flag na agad kapag ang kandidato puro banat sa kalaban? Ikaw, botante, anong tingin mo sa kandidatong ginagamit ang paninira sa kanilang kampanya? Hindi magandang sumira tungkol doon sa ibang mga politiko. Kailangan nilang mag-focus sa kanilang plataforma. Hindi oras o panahon ng paninira sa kapwa. Dapat po sa mga kandidato, bigyan nila ng pansin kung ano ang gusto nilang mangyari. For me, nakakababa siya ng reputasyon ng ibang kandidato. Tapos syempre parang negative impact din yun sa kanila kasi sa halip na pagtuunan yung mga plataforma nila, napupunta sa mga walang kalatuloy na paninira sa iba. Parang iniisip nila, nililinis nila yung sarili nila, pero ang hindi nila alam, yung ginagawa nila, malaking kabawasan yon, mas lalo silang nasisira. Bayan sa mga kandidato nga ni daot sa ilang
isig ka kandidato. Dili man nakapunggan mao mga mga makapot sa ilang prinsipyo. Ila sa nang baruganan nga misyo sila o makakaroon pagkaayo sila kontrol. Uy, ayun na. Ang nindot tuntaan na ang planuhan. Unsaon nila pagdala ang mga tao. Huwag ka ng tabangan nila ang naginahanglan. Yung pagtakbo po bilang kandidato is yung pagiging makatotoo mo po at hindi mo po kailangan manira pa ng iba. Dahil yun po yung magiging image mo. Yung kandidato na ganyan, walang mihura yan. Puro lang dada ng dada. Parang aso ba na tahol ng tahol, may na naman sa kagat. Galing ni Lolo. Diba? Oo. Sa panahon ng malalaking desisyon para sa kinabukasan ng bansa, kailangan ng mga leader na may malinaw na direksyon at malawak sa pag-unawa sa development. At isa sa mga nagtutulak ng ganitong mindset ay si Iloilo Representative Janet Garin. Doktor mambabatas at aktibong tinututukan ang kalusugan, edukasyon at kabuhayan sa Kongreso. Magandang gabi po, Congresswoman Janet Garin. Magandang gabi rin po sa inyo at magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Kong, bakit po mahalagang development-headed ang approach ng mga leader natin, lalo na ngayong midterm elections? Napakahalaga na development-headed yung ating mga opisyal ngayong iboboto. Unang-una tayo ay nasa panahon ng recovery post-pandemic. At ito ang challenge ng buong mundo, hindi lamang ng Pilipinas. So kung ang mangyayari ay bangayan, hanapan ng mali, crab mentality, yung ayaw umangat yung mga programa ng gobyerno dahil tinitingnan mo na ito ay makakasira sa iyong political agenda or political ambition, ang dagok nun ay sa sambayan ng Pilipino, kaya hindi maganda. Kong, ilang araw na lamang po, eleksyon na. Pipili na po tayo ng mga mamumuno po sa ating bayan. Ano po ba yung palatandaan ng isang kandidato po ay hindi lang popular, kundi may track record sa health, education, maging sa inclusive growth? Unang-una is aware doon sa talagang kailangan ng taong bayan. May experience, no, especially on a national scope. Kasi minsan madaling magsalita kapag tumatakbo. Pero napakahirap, no, na ipatupad yung kanilang mga pinapangako. But pwede rin kasing ang daming pangako. We have seen candidates na pangako right and left. Pero pagdating sa totoong situation, kung saan may mga problema, may mga challenges, ay hindi nila matugunan dahil nga kulang sa experience. Kaya napaka-importante na may experience, may alam, no? At may kontribusyon, maiaambag sa mga desisyon sa buong Pilipinas. At ang pinaka-importante, may puso. Puso para sa bawat pamilyang Pilipino. Ano po ang assessment ninyo sa buong alyansa slate sa ganitong klase ng batayan? Sino po kaya sa kanila ang masasabi niyong pinaka-development focused para po sa inyo? Well, andiyan dyan si Senator Ping Lacson. No? Hindi siya incumbent, pero napakaganda ng kanyang track record. At alam natin na kapag trabaho ay talagang wala siyang inuurungan. Andiyan naman yung ating senatoriable na si Mayor Abby Binay, kung saan ipakita niya yung kanyang galing nung siya'y kongresista pa lamang. At talagang ito'y nahubog, na mold ng pinakamaayos nung siya'y naging mayor ng Makati. It's not a joke running the biggest and the richest city in this country. At of course, andyan din si Senator Francis Tolentino. Maraming hindi nakakaalam, pero yung kanyang pagkaabogado, ang laki ng naiambag niya sa Senado. Hindi lang talaga siya mahilig dun sa mga paepal, sa mga pogi points. Of course, hindi siya yung parang kinikiliti niya palagi yung taong bayan. Hindi siya ganun. Pero kung tingnan mo, yung trabaho niya, talagang ang palaging tinutumbok ay ang pag-angat ng antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Kong, ang problema ngayon, yung mga napapansin, yung mga pasayaw-sayaw, no? At medyo nakakatawa yung mga ginagawa po para daw po makakuha sila ng boto mula sa ating mga kababayan. Pero kayo po, paano niyo po ba sinusulong ang agenda ng development-minded candidates sa mga local campaigns? Talagang ipinapakilala sila ng isa't isa. Alam niyo, sa totoo lang, napakahirap, no, ibalanse. Kasi kapag ikaw ay nagprepresenta ng plataforma mo,
o pinipresenta mo yung issues ng Pilipinas kagaya ng mahal na mga bilihin. At alam naman natin, mas maganda na nga ang sitwasyon sa Pilipinas ikumpara sa ibang bansa. Pero itong problema nito is global, buong mundo. At pinipresenta natin yung ambag ng bawat kandidato sa alyansa. Ang medyo nakakalungkot lang, hindi ganoon ang excitement ng taong bayan. Pero pag sumasayaw na kami, kumakanta na kami, talagang nakukuha mo yung atensyon. Kaya ang ginawa namin for the past weeks, ikinakanta na lang namin, dinadaan sa kanta yung mga plataforma at yung pagpapakilala sa ating mga kandidato sa alyansa. Okay, at sa usapin po naman ng Senate-House dynamics, gaano po kahalaga na kakampi ng administrasyon ang mga senador para sa continuity ng long-term reforms? Ay napaka-importante. I hope I would not be offending anybody, no? Kasi direct na kong sasabihin, minsan, ang problema sa trabaho sa Senado, hindi sila makagalaw if it is not a popular move. Ang problema, oftentimes, yung masyadong popular is tantamount to bad governance. Kasi pag meron kang mga desisyon na hindi ganun ka-popular sa taong bayan, pero ang laki ng impact sa taong bayan, yun ang dapat na ginagawa. Example, murang pagkain. Natural, masasagasaan mo doon yung mga smugglers, yung ibang mga malalaking negosyante na nagkukordon o nagte-take advantage sa taong bayan. Kapag ikaw ay senador, tapos ang iisipin mo na lang palagi, yung what will make you popular, hindi yung what will make our country grow. Ano yung makakatulong sa bawat pamilyang Pilipino? How do we help the government? Ang hirap-hirap doon. Kaya napaka-importante na yung dynamics na yung ating mga senador at yung ating mga kongresista ay isa at buo ang direksyon. Kung saan ang bida ay ang bawat pamilyang Pilipino. Kung bangayan yan, awayan yan, walang katapusan na investigasyon na para lang sa sarili nila, ay naku, Diyos ko po, talagang kawawa ang taong bayan. Kong, panghuli na lamang po, no? Ano po inyong mensahe sa publiko para sa mga programa po ng alyansa? Unang-una, tingnan natin yung capability at yung experience ng mga kandidato ng alyansa. Pangalawa, hindi porket nakikita nyo sila na nasa administrasyon ay gagawa sila ng hindi para sa taong bayan. Minsan may mga desisyon na hindi ganun ka-popular, pero marirealize nyo lahat ng ito ay towards a legacy. Kasi kapag nasa administrasyon ka, lalo na yung executive department, kapag atras abante ang legislative support o yung Kongreso at yung Senado ay nakukordon or nai-imprison, hindi naiipit, no, yung exekutiba. Kaya mas mahirap magkaroon ng legacy programs. Kaya sa dami ng challenges ngayon, napaka-importante na manalo yung buong alyansa team. Why? Kasi sa buong mundo ngayon, it's actually competition among countries. And if we want to compete, we want to have a full slate kung saan yung kanilang tinutumbok ay yung tamang direksyon, mabilis na desisyon, kung saan ang bida ay ang taong bayan. Alright, maraming salamat po, Congresswoman Janet Garin. Maraming salamat rin po. God bless. Sa aming pagbabalik, si siklistang taga Nueva Vizcaya ay tinanghal na King of the Mountain sa pagkatapos ng Tour of Luzon. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nanawagan ng due process si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagkakasuspindi ni Cebu Governor Gwen Garcia. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na sa mga ganitong panahon na malapit ng eleksyon, marapat lang na nasusunod ang batas. Dapat nga raw nakabatay sa konstitusyon at Omnibus Election Code ang anumang aksyon laban sa isang halal na opisyal. Dagdag pa ng Pangulo, deserve daw ni Garcia na matrato ng patas. Huwag din daw hayaang madungisan ng politika ang serbisyo politiko. Pinatawan ng Ombudsman ng 6 na buwang suspensyon ang gobernadora dahil sa reklamong grave abuse of authority. Kaugnay ito ng pagbigay ng permit ni Garcia sa isang kumpanya noong kasagsagan ng krisis sa tubig sa Cebu kahit kulang-kulang umano ang mga dokumento nito. Una nang sinabi ni Garcia na hindi siya bababa sa pwesto at ilalaban niya raw ito.
Sinabi ni Pangulong Marcos, dapat sundin ang batas. So kung ano po inaayon sa batas, yun din po ang dapat sundin. Walang dapat umabuso. Wala po tayo sinasabi kung ang umabuso ay yung ombudsman o si Governor Gwen Garcia. Kung ano po nasasaad sa batas, kung may depensa naman po si Governor Gwen Garcia at sinasabi na hindi dapat magpatupad ng suspension sa loob ng 90 days during the election period. Kung yun po ang nasasabi ng batas, yun po yung sundin. Sa panahon ng eleksyon, lahat ng aksyon dapat nakabatay sa batas. Ito ang diin ng Pangulo kaugnay sa kaso ni Cebu Governor Gwen Garcia. Pinatawan kasi siya ng suspension ng ombudsman. Pero giit ng Pangulo, dapat ay may due process, lalo't halal na opisyal si Garcia. Kasama natin ngayon si Attorney Domingo Cayosa, dating IBP President, para linawin ang legal na aspeto ng isyong ito. Magandang gabi po, Attorney Cayosa. Good evening. Magandang gabi po sa Pilipinas. Attorney Cayosa, sa isang halal na opisyal po tulad ni Governor Gwen Garcia, ano po ba ang limitasyon ng ombudsman pagdating sa suspension sa panahon po ng eleksyon? Malinaw naman na may katungkulan at may authority, may poder ang ombudsman na mag-suspend administratively ng mga nagkakasala o kaya yung mga naiimbestigahang mga opisyal ng gobyerno. Kasama dyan ang elected officials. Kaya lang, meron din hong limitation yan, lalong-lalo na sa mga panahon ng halalan na merong time limit na ina-avoid unless for extreme necessity yung mga suspension sa mga palapit na eleksyon. So, yan ho, nasa batas naman. So, totoong may poder sila, yung timing lang siguro ang maaaring questionin ng gobernador ng Cebu. Attorney, ang sinabi po ni Governor Garcia na hindi daw po siya bababa sa pwesto, ilalaban daw po niya ng yung kaso. May legal po ba itong basihan? Maari naman kasi maari naman niyang questionin kasi yung desisyon ng ombudsman na administrative suspension sa kanya, pwede niyang idulog yan sa korte. Pwede rin mag-issue ng TRO ang korte. So, yun naman yung tinatawag na due process. Meron ho namang proseso. Hindi pa naman final yung decision na yan. So, it is for them now to take the necessary courses of action to avail of the remedies na nasa batas naman. So for now, kumbaga, she can still keep po her position, pending po itong kanyang mga susunod na gagawin, Attorney Cayosa? But she has to get an injunction order from the courts. Okay. Kasi yung order naman ng ombudsman, may basehan naman yan. He has that power to administratively suspend, no? Okay. But then they have to go to the courts and question that. The timing, and hindi natin alam, hindi naman kasi public din noon kung ano yung mga ebidensya o yung mga detalye ng mga paratang. Of course, there's a paratang about yung mga pagbibigay ng permit. But anong mga ebidensya ang nailatag, hindi natin alam yan. So yan, pwedeng ilabas dun sa pagtakbo nila sa korte. But kung hindi ho nila questionin yan, the order will stand. It can be implemented. Weekend na. Paano ba yun, Attorney? Hindi naman kinakailangan kaagad-agad yan. Of course, depende na rin ho yan. Kasi yung intindihin natin, yung ombudsman, wala naman yung enforcement powers eh. Wala naman silang tauhan. So yan, usually, pinapadaan nila sa DILG. So hindi ho naman agaran yan na ipapatupad ka agad. Kasi what will a weekend do, di ba? And normally yung mga suspension pending the resolution of this final resolution of these cases is meant para hindi palitan ng ebidensya, doktorin ng ebidensya, intimidate the witnesses, mga ganyan, di ba? Preventive suspension. Ngayon, kung yan naman ang final decision in an admin aspect,
pwede pa naman nilang i-appeal yan sa korte. Alright. So, pwede rin yung DILG, yung PNP, pwede rin mag-wait and see sila. Okay. Alright. Naku, abangan natin yung mga susunod na hakbang ng bawat kampo. Maraming salamat po, Attorney Cayosa. Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat. Samantala, pumanaw na ang premyadong aktor at direktor na si Ricky Davao sa edad na 63. Si Ricky ay kabilang sa sikat na pamilya Davao sa showbiz. Napanood siya sa mga pelikulang tulad ng Bayaning Third World, Hibla, Ang Lalaki sa Buhay ni Celia, Acero at Ipaglaban Mo the Movie. Kami po dito sa Arangkada Balita ay taus-pusong nakikiramay sa mga naulila ni Ricky Davao. At balikan po natin ang latest na balita sa showbiz na hatid po ni DJ Mama Mia. From Paris Fashion Week to being a magazine cover in one frame, ang dalawang fashion icon na sina Heart Evangelista at Bretman Rock sa launch ng isang beauty magazine sa bansa. Ganyan ka-powerful ang arrival sa bansa ng most trusted beauty magazine ng mundo, ang Allure. At ang perfect duo to launch it, Bretman Rock and Heart Evangelista. Milestone para kay Bretman na makasama si Heart sa maiden issue ng Allure. Tinirintas pa together ang kanilang mga buhok sa cover. More global things ang dapat abangan sa dalawang icons. Dahil pagkatapos nito, may collab si Bretman sa isang international accessory brand. At si Heart naman, babalik sa Paris para sa Couture Week. Samantala, available na ang magazine sa lahat ng newsstands. At yan ang mga showbiz balita ngayong Biyernes. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa pagbabalita. Balik muna sa inyo, Nina and Jeff. Ganda ni Heart, partner. Pareho. Siyempre pati si Bretman. Oo, no? Biruin mo, magkasabayan. Iba na rin ngayon talaga yung power ng mga influencers, no? Oo, superstars. Yes, they're also superstars. Para na talaga rin mga celebrities. So, congratulations Pero to mas you. superstar yung yung nagnakaw ng 2 piling ng saging. Yun na nga, baka gutom na gutom. Baka magbabaw na anak you business. Yun nga, inisip ko rin baka magbebenta. Oo. At yan na po ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At sa ngalan ni Jack Batallones, ako po si Jeffrey Hernaez para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.